Hello mga kaibigan, mga kapatid. Mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. Nasa ika-26 na araw na tayo sa pagdiriwang natin sa buwan ng Disyembre. Kahapon ay ipinagdiriwang ng may buong kagalakan at kaligayahan ng buong sambayanang Kristiyano-Katoliko at hindi man Katoliko na mayroong paniniwala sa pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat at marami sa mga kapatid natin ang naging abala sa pagbibigay ng mga regalo, pagbibigay ng mga pangangailangan sa mga kapatid nating naghihirap. Maraming mga tao ang nagpapakain, maraming mga tao ang nagbibisita sa mga bilangguan, sa mga bahay pagamutan, at maraming tao ang natuwa dahil sa napakaraming mga biyayang natanggap sa kanilang mga kapatid at sa ating mga kapatid na mayroong mabuting kalooban na nakapagtanto na ipagdiriwang nila ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga regalo, pagbibigay ng mga regalo at pagpapakain sa mga kapatid nating nangangailangan. Sana araw-araw ay ganito. Sana araw-araw ay Pasko. Sa ating pagninilay sa araw na ito, sa ika-26 na araw sa buwan ng Disyembre, ang ating Ebanghelyo ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 17 hanggang 22. Dito pinalalahanan tayo ng Ebanghelista dahil sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-iingat kayo sa mga taong hindi nila tinatanggap ang aking katuruan at hindi sila sang-ayon sa paggawa ng mga kabutihan. Dahil sa pagsunod nyo sa akin at dahil sa akin, kayo ay kanilang paparusahan, papatayin, ibilanggo at pahihirapan. Oo nga, ang mga pangyayaring ito ay hindi lang nagaganap noon. Kahit noon pa sa kasagsagan ng pag-usbong ng Kristyanismo. Kahit hanggang ngayon sa pagkasalukuyang panahon, maramdaman natin na mayroon pang mga discrimination at mayroon pang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala kay Kristo. Napakadali lang sabihin ang pagiging Kristiyano, ngunit ang tungkulin ng pagiging Kristiyano ay napakabigat na isabuhay. Lahat tayo ay hinahamon dito. Sana maging masigasig tayo at maging tapat na magkaroon ng panindigan sa ating paniniwala kay Kristo. Anuman ang mga pagsubok na ating maranasan, hinding-hindi magbago ang ating pagkakilala sa Kanya at ang ating pananampalataya na ipagpatuloy ang Kanyang misyon na sinimulan, ang pagpapahayag ng mabuting balita, ang pagpapahayag ng katotohanan, ang pagsang-ayon sa kapayapaan at ang pagdepensa sa buhay, pagbibigay kahalagahan sa mga nangangailangan at sa bawat isa. Napakadaling sabihin na ako ay Kristiyano. Pwede natin yan uulit-ulitin kahit ilang bisis sa isang oras. Ngunit ang pagsasabuhay nito at ang pagkaroon ng matapang at masigasig na panindigan sa pagpapalaganap ng kabutihan sa ngalan ni Kristo ay napakahirap. Kaya para sa akin, ito yung pinakamalaking hamon sa atin na sana tayo mismo ay maging saksi, hindi lang sa salita, kung hindi sa gawa. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, bukal ng buhay, Ikaw ang aming sandigan, Ikaw ang aming pag-asa. Turuan mo kaming magkaroon ng panindigan sa iyo, lalong-lalo na sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Amen.